What's up my homie? What's up my homeboy? What's up my chops? And welcome back sa isa na namang episode ng Battle Hattle. Dito lang yan sa Marikita X Tikas Channel. At syempre, nagbabalik Marikita ang inyong Battle Hatolera ng taon. At ngayong araw na ito, ngayong gabing ito ay time check, 11:16 p.m. At good evening sa lahat. At magandang araw sa iba kung anumang oras sa inyo ngayon. Huwag kayong mag-alala. Magkikita-kita rin tayo sa gitna game. So, ngayong gabi ay pagbibigyan natin ang ating isang tropa dito sa YouTube, si Jerome Maceda. Ang request niya ay Sak versus Zaki sa Pangil sa Pangil. So, yun. Pagbigyan natin yung tropa natin dito. Ang laban na to ay ginanap last year. Siguro kaka-start ko lang nito mag-battle hatol. Tapos, pautay-utay pa ako nun. So, ngayon, tingnan natin kung ano ang masasabi nyo sa akin. Habang hinahatulan ko at kinokomentuhan ko ang liga ng mga liga, kinokomentuhan nyo rin naman yung pagkatao ko, di ba? So, quits lang. Yun, sana kalmahan lang natin. Ako lang to, please. Ako lang to. Game, tara. Ano ba yung na-expect ko? Zaki, medyo yung naalala ko sa kanya last year is yung controversial niya, 'di ba, na laban. Tapos si Sak Maestro naman, isa siya sa pinakamatagal na unique rin yung yung style niya. At ayun, marami rin na naman akong natanggap na bias ko daw kasi ayun. Pag may pinapanigan ako na na isang MC, sinasabi niyo crush ko. Paano niyo naman nasabing crush ko? Grabe kayo sa akin. Porket babae, crush na agad. Grabe kayo, grabe kayo. O, game na. Sige na. Tara na, let's go na. Shoutout po. Quiz, Phoebus, Makiki. Gamit lang po ng video. Hindi ko pa intensyon na mamirata. Salamat po. Shoutout. Pangil sa Pangil Entertainment. Game, let's go. Kung walang flip-top at sunugan, walang pangil sa pangil na mapapanood. At bago tayo magsimula, alam nyo na! Let's go, pangil! Let's go! Ginoo, sa aking kanan, magpakilala ka! Sak Maestro. At Ginoo, sa aking kaliwa, magpakilala ka! Zaki. Nanalo ng coin toss si Sak Maestro. Pinili niyang mauna si Zaki. Matira, mayaman, pangil sa pangil! Samparan na! Unang-una sa lahat, may respect ako sa'yo. Kasi kuwang-kuwa mo yung fans na na-impress sa dala mo. Sobrang husay mo mag-rap na impluwensyahan ako, kaso yung karir mo bumagsak sa impluwensya ng bato. Noon siya'y the best. Mga kontra panes, puta sobrang banges. Pero ngayon na mapset kasi nakakalungkot na makita si Sak na lulong na sa meth. Sak, nga nung di man kamuundang. Ingon sa imong asawa, di daw kamukaon, maski lami ang sudan. Tignan nyo naman, mukha siyang sleep deprived. 37 pa lang yan, mukha ng 55 sa sobrang addict niya ni Sak kapag wala na siyang pag-shabs, puta sumisinghot ng crispy fry. Walang tulog, parang graveyard. Yung shift, nakakatulog siya ng 8 hours per week. Araw-araw yan may tama, lahat ng kamag-anak na bibuiset. Sa dalas niya na may tama, nawala na siya sa tamang pag-iisip. Ang tumigil hindi magawa, kaya naulul na sa kakabato. Hindi ka pa rin nadala, kahit nakulong ka na parang ako.
Nang dahil sa Shabu mukha kang pasyente na abnormal. Nang dahil sa Shabu madalas affected yung performance. Nang dahil sa Shabu nasa baba ka na ng ranking. Nang dahil sa Shabu kaya natanggal ka sa uprising. Totoo ang mga story kaya the truth hurts. Sana bigla ka ng ma-OD parang si Juice WRLD. Mala Allen Iverson daw magtrabaho. Mayabang to na artist. Mala Allen Iverson ka nga gago kasi ayaw mo mag-practice. Kahit maglagay ng bet, malabong ma-upset. You'll get manhandled kahit one-man prep. Sak! Wag ka na lang kaya pumatel kung hindi mo na trip. 2-day prep, pinagyayabang mo palagi. Tol, hindi yun astig. Oo, mahusay kang sumulat, kaso di mo batid. Walang silbi, magandang sulat kung hindi mo na spit. Kung hindi mo na spit, pinagyayabang niya laging siya'y nag-2-day prep. Kaya sa kanya dismayado na rin yung in-check. Wala na daw pake kung win or lose, siya'y hindi na nag-care. Gago, ginawa mo na lang yung excuse para di mag-prepare. Kaya predictable ang gagawin mong bobo ka. Kasi repetitive yung strategy at formula. Sa round 1 and 2, malakas pa lyrics at bara niya. Kaso sa round 3 nito, biglang nagiging madrama na. Puta, nagiging madrama sa battle. Nauumay na yung audience sa lamya. Yung pagiging madrama sa battle, natutunan yun ni Poison sa kanya. Kaya medyo comedy. Pero pag ako umaksyon, paningin mo magdodobol. Kung mahilig ka sa drama, ma-experience mo tong horror. Yung mga madrama mong speech, puta sobrang cringy tol. Emosyonal na nagpipreach parang Jordan Peterson. I lost my dad 2 years ago and I was broken and enraged. Para ko si Smagla sa amin cause I was going to a stage. Shut the fuck up! Pambugok at sobrang corny ng atake mo. Nakakalungkot kang panoorin parang Hachiko. Di ba respect the past to build the future? Linya niyang paugong. Pero Zach, bakit sa yung past parang di ka makamove on? You represent for Mindanao? Dami mong gimmicks. You always mind Danao. Lul! Mind your own business! Kung i-represent mo yung Mindanao, dapat meron kang commitment. Kung i-represent mo yung Mindanao, maging prepared ka at consistent. Kung i-represent mo yung Mindanao, kung i-represent mo yung Mindanao, dapat meron kang commitment. Kung i-represent mo yung Mindanao, maging prepared ka at consistent. Kung i-represent mo yung Mindanao, mag-focus ka. Kung i-represent mo yung Mindanao, dapat sober ka. Unang banat, maestro, let's go! Maganda yung round 1 ni Zaki. Actually, sa first round pa lang binigyan niya na agad yung hinahanap ko most of the time, di ba? Sa pag nanonood kasi ako ng Battle Hatol, meron din akong mission. Yung may makuha akong learning sa bawat mga liga na pinapanood ko. Siyempre, ayoko lang naman na nanonood ng wala namang saysay. Gusto ko rin, meron din akong goal, yung maghanap ng learning sa bawat battle. At nakita ko na ibinigay yun agad ni Zaki sa akin na yung mga cause and effect ng pagda-drugs, 'di ba? Paggamit ng bawal na gamot. At ito nga talaga yung isinuntok ng malalakay sa maestro dito sa round 1 na to. Ang ganda no, na-appreciate ko yun kasi consistent yung ano niya, yung reference niya hanggang sa last part ng round 1 niya. Hanggang sa maging sober siya, 'di ba? Gusto mong i-represent yung city mo, yung Mindanao, 'di ba? Minamind mo yung Danao, pero hindi mo naman minamind yung pagiging mabuting example, 'di ba? Kailangan mong tumigil muna sa paggamit ng pinagbabawal na gamot bago ka mag-claim na nire-represent mo yung city mo. Kasi paano mo gagawin yun kung hindi ka kung patuloy pa rin nakikita sa'yo ng mga tao yung
paggawa ng hindi maganda, 'di ba? Hindi ko naman masasabi na mali 'yon or tama 'yon, 'di ba? Kasi hindi naman ako yung nagdidikta at nagse-set ng standard ng mga tama at mali para sa inyo, 'di ba? May mga mali para sa akin pero sa inyo normal. Kaya ayoko namang i-generalize to, no? Congrats, Zaki. Ganda ng round 1 mo dito. Though may konti lang buckle, pero ganun talaga mostly yung round 1 yung pinaka nakakakabang portion. Pero once na lagpasan mo na yon, nakahinga ka na ng malalim, nakapag-warm up ka na, dire-diretso na to. So yun, let's go round 1, Sak Maestro. Come on. Nagsasabog ako kesyo. Kaya sumama aking talento. Dahil sa shabu, nagkaroon na Sak Maestro. Real shit, ako pa rin yun. Anong 2 days prep? Baka 2 years prep to. Gago. Okay. Sabing, sadyang nakakatawa ang bloopers till the shit happens to you. And dreams wouldn't come true kung humit-hit ako ng zagu. O no need na magshabu pagkat hindi to TIU kailan may di tinutulugan ng sak dito sa Cebu. It's my people, so what up Cebu? What? Malagubat ba yung climate? Cool, calm, collective na tauhan ba yung primate? React accordingly. Para dayuhan di ma-irate. Put your phones on silent and you put your pussy up on vibrate. Violate this bitch. Hands flat, now let's brawl. Gusto mo stand up lang? Wanna take down so quick sprawls? He's got height, this bitch tall. My fat, wide, my thin, small. His punchlines, I hate y'all like one size, it fits all. Wala? Fuck that angle shit! Wala angle-angle, papisot la. Tough guy with big balls, may six-pack yung body. Kung tadjakal kita sa bayag, meron bang six-pack yung ari? Mixed martial artist daw yung schemes at kunwari merong Steve Mazzagatti pati Big John McCarthy. If he dies, ako'y Mario Yamasaki. Yung punchlines unnecessary, I drop bombs on Nagasaki at tapakan ko yung skull hanggang burog at sobrang bloody tila. Ayaw bang mag-start nitong wasak kong Kawasaki? At si Boss P pa nagsabi, maladay na wait yung setup. Kala ko ba't no UFC? Ba't may UFC banana ketchup? But for the right price, aking hitman ang magre-race back. Magmumukha tong Jupiter pag nilagyan niya to ng red dot so headshot. Yung worth mo, 140 pesos. The best shooter from Cebu alias Dondon Ontiveros. What? Bars lang! Dondon Ontiveros at literal na off the top, bunbunan nagka-exhaust. Yung dugo, parang coke, pag hinulugan mo ng Mentos. Diba rekta-rekta na diffuse na aking methods? Rekta-rekta na diffuse lang yan ng methods. Na-diffuse lang yan ng methods. Sa bit-bit niyang patibong. Kasi nakadikit sa kanya, naong niya mala Squidward mong ilong. Gusto mo niyang ipa-alter? May dala akong nail cutter. Bawasan natin konti, tas donate natin kay Acer. Pero seryoso mga brother. It's time to flip the switches. There's a big elephant in the room. I-address natin yung sickness kasi pag malaki yung ilong, alam mo na yung interest. All you do is stick your nose on other people's business. Pakialam merong fucking snitches. Can't mind your own shit. Life is short, bitch. Just ride your own dick. And this child won't grow quick. Cause you're a fucking nosy hoe. Puro lies pang inispit. Nagmukhang Pinocchio. Oh,
2-bar setup, mod flow, basic na system, basic na. 2-bar setup, mod flow, basic na sistema. Kulang yung 2 lines sa mala. Kisis mag-ekskema. Rekta mo na plema, naging safe na pang protekta. Mabenta noon, pero ngayon parang face shield, walang kwenta. Oh, duwa-duwa ka linya, pero creative yung mga pyesa. Di pa puro yung sangkap. Ika'y nagutuman sarap, pero puro usok yung nalanghap. Sa sunugan sa kumo, sila napasubot gumagat. Karir mo ay nagninuray dahil sa luto, umangat. Sa YouTube tumatak. He won the biggest prize. But they cheated the speed test with the cheapest ride to Boss Phoebus. Strap your seat best, let the genius drive. I put this PSP in gear, going PS5. Oh, dahil sa business side, pare, usapang business side, pwede na itong empleyado. At yung di maka-afford ng tickets, magreklamo kayo sa hurado. Yung puro bagong nasa itablado at si Zaki yung panalo, masasabi ko, garantisado. Yung next event nyo, walang tao. Next event nyo, walang tao. Imamarket nyo itong gago. Eh wala naman yan sa bigat ng bara. Wala sa laman lang yung pitakat. Wala sa dami na nakakakilala. Wala sa mga sulat at talata pagkat ang bilang ng makatay. Nasusukat mo sa kalidad ng kanyang paghahanga. O nabawasan man yung naniwala. Nabawasan man yung naniwala dahil sa static evolution. High level na yung production, pati yung graphic resolution. Pero pag ako nag-execute, yung classic elocution will be headed to a new direction. Naging public execution. So shouts to Eric Riamuson na resurrect yung enterprise. Si Lazarus, bumangon na ulit, nag-extra rice. Second chance to get it right. Yeah, I don't rep that gangsta life, but I'm here to take another shot na parang against the light. Kaya, pinaslang sa edge ng knife. Pinaslang sa edge ng knife. Ako yung disenyo at nagpandaya. Ako si Shogun na makuza. Tinitest ng bato sayap. Kita nyo sa pangalan, sino yung best na samurai? After sak-sak, all that's left ay yung maestro lang and I. Walang error at sablay. Ang bilis naghiwalay ng ulo mong mainit sa malamig mo na bangkay at kaya ako pinugutan para di na umaray. Mahirap kasi ang buhay kaya madali kang namatay. Round 2, Zaki! Let's go! Opinion ko lang naman to, no? Sana wag niyong masamain. Ibibase ko dun sa laman ng story, nung sulat ng storya at kung alin yung mas may nakita kong kahalagahan or naging effective para sa akin. Yung round 1 ni Sak Maestro, dahil dun sa mga Sean and mga English words rhyming niya, medyo, syempre, mas pag pinakinggan mo, angas nun, diba? Tapos, vina-value ko rin naman yung crowd reaction dito. Though nakita ko lang na medyo bias kasi may mga punches si Zach kanina na maganda rin na hindi nagre-react yung mga mga audience since home court to ni Zach Maestro, kaya parang feeling ko na disadvantage doon si Zaki. Pero though tight, kasi okay din yung para sa akin yung Mentos, yung utak, parang Mentos na nilagyan mo yung Coke na nilagyan mo ng Mentos. Ganda rin yung visuals doon. Kaso nga lang, wala akong nakuhang like aral. Unlike kay Zaki, yung round 1 ni Zaki, clear yung mensahe niya. At gusto ko yung ganun yung may mensahe ka sa battle mo. So yun, para sa akin, kahit sobrang tight nito, si Sak Maestro nag-focus siya sa the way na paano yung pagpaslang, paano yung pag-itil niya kay Zaki. Though nakuha niya rin yung crowd dito. Pero ibibigay ko pa rin kay Zaki yung round 1 dahil dun sa consistency, yung laman, yung mensahe nung round 1 niya. So let's go round 2. Tangina, naghanda!
ako pa rin yung mas delikado. Sa sobrang husay ko, napabalik ko yung sak maestrong preparado! Tangina nga ba ng oras? Nakakabwisit! Ganyan siya kasi yung immortal daw, hindi takot sa time limit. Pero ang pangit ng ideya, kasi ang tunay na immortal hindi natatakot sa pideya. Tanginan to, ang tanda na, sarap i-bitch slap. Naganda sa PSP pero nagkakalat sa flip top. Oh, mahiya ka naman kay Arik kahit konti. Panay call out siya kay Looney. Pero wala siyang nalinlang. Bagsak na karir niyan. Mga kalaban nga na rookie di na kayang ma-withstand. Kaya di ka pinatulan ni Looney na parang si Lip Clam. Wala ka na sa posisyon mag-demand ng kalaban. Wak yung recent performance kaya sira na pangalan. Tapos si Looney lang daw ang iyahang ganahan. Pero si Looney sa kanya hindi man lang maganahan. Kahit pagsama ng goons, massacre. Baklang may galit kay Loons, Sasa girl. Panis ka kay Looney, wag kang stupid, tol. Kasi si Looney may US store habang si Sakay nahuli ng Umi score. Ilang taong naghabol kay Marlon tong maestro. Hanggang ngayon, Sak di niya na kailangan humarap sa maestro. Aral na yun! Ako'y mainit na ngayon parang melagnat, kaya hindi na uubra yung mga piyesang wak para tong General Bato de la Rosa versus Bretman Rock. Bading yun, di mo kilala? Original daw ang style, perpekto ang strategy, feeling one of a kind pero Eminem wannabe. Favorite niyang kanta ni Eminem? Lo Yourself. Si Hans ang sweaty. Siya lang ang kumakadyot tapos yung hands niya steady. Minasage ang edits. Pinagjakulan yung picture ni Mama Mary. Oh my God. Yung 8 Mile ni Eminem, 1 million times ni rewatch. Sa lahat ng album ni Eminem, paborito niya yung Relapse. Lulong sa usok ng bato, luto na utak ng abno. Kaya sa battle niya, panay na lang siya buhat ng bangko. Kasi siya daw ang dahilan, kaya may pakusganay. Yung event ay inangkin, kala mo siya nag-organize. Sak, seryoso na tanong. Kung ikaw nga dahilan, kaya may pakusganay, so ano naman ngayon? Tamod niya daw si Tats at Marshall. Mahiyakan ako. Kaya pala choker si Tats at Marshall, ha? Kasi mana sa'yo! Tas ang dami pang alam. Tamod niya daw si GL, si J-Block, si Lil Stroke. Tangina, lahat na lang! Tamod mo rin si Lil Strokes? Diyan ako hindi sang-ayon. Paano mo naging anak si Lil Strokes? Kinantot mo si Whitney Tyson? Yung mga tao na uumay sa mga claims mong epic, pumalpak ka na sa buhay, di na maintain work ethic, tapos sa lahat na lang ng bagay gusto mong i-take yung credit. You're all talk, madalas nagpapanggap na dope MC. Yung pagyayabang sa battle ay nagagawa mo flawlessly, pero bumaba lalo ang value kasi tandaan mo talk is cheap. Madalas napapansin, panay pabida ang gago. Ayaw daw niya ng fame, pero pasikat masyado. Dating humble, naging maere to paglaon. Feeling relevant na gustong maging center of attraction. Sarap bigyan ng kombot sa pack. Kasi yung pagkabobos agad. Ayaw na daw bumatel, pero pag binigyan ng battle, oo agad.
Tangina, saksakan ka ng yabang. Kung feeling mo wala ka nang dapat patunayan, ba't ka pa tumatanggap ng laban? Napakasinungaling nitong dirtbag. Ayaw daw ng atensyon. Pera daw. Ayaw daw ng atensyon, pero attention seeker, parang babaeng panay thirst trap. Puro call out, panay self-proclaim, walang lyrics to na quality. Kaya mas lalo lang lumilitaw yung narcissistic personality. Ito'y real talk lahat, kaya mas sumakit. Mag-kneel ka na sa paa, humalik. Kung atensyon ay hindi mo hangad, ba't nandito ka pa? Magretiro ka na at huwag ka na bumalik. Round 2! Oh, nice. Feeling ko naman, the combo pakpak niya si si Sak Maestro. Dito, kung ano yung binigay niya ng first round, mas diniin niya. Kaya, nakita ko rin yung yung preparation niya rito. Nagustuhan ko sa round 2 ni Zaki, yung self-proclaim, yung gusto niya na makredit lahat sa kanya. So, yun. Kaya lumalabas yung pagiging narcissist ni Sak Maestro. Gusto ko yun. Kasi, mas maganda yung maging humble. Lalo na kung matagal ka na sa industry, di ba? Mas maganda na ibigay mo na sa mga taong yung mga nararapat sa kanila. Huwag nang angkin, di ba? Maging masaya ka kung sila mismo yung nagsasabi na, thank you kay Sak Maestro kasi sa kanya talaga to, siya yung inspiration ko, yung mga ganon, di ba? Pero kung hindi naman sinasabi ng artist na, na hindi ikaw yung idol nila, ba't may aangkinin, di ba? Ba't may i-credit yung nararapat para sa kanila? Kaya, ang ganda rin nung round 2 ni Zaki. Tingnan naman natin yung kay Sak Maestro. Let's go! Tiro ka na, huwag ka na bumalik. Sabi niya kay Don Pao, wala akong pake kung gangster siya sa streets nila. Pag ako na ang kalaban, ang labas ay biktima. Napansin niyo ba ang estilo na kanyang dala? Ginagawa niya pasigaw ang lahat ng letrang A. Sige kag nga. Tunog change song pumalya. Nga. Bitch ass bitch. Sabi niya, bigyan na ng combo. Pulo ka lang back up sa laptop, sa flash, shut the fuck up. Bubog sarado yung letter A. May asin ba yung energy? Anong tawag dyan? AAA? Assault and battery? Nagtunog kang wannabe. Makabigkas ng chocolate. Para kang si Mystical, shake your ass and watch yourself. You know it. Mr. Chocolate. Pinapat kina Hansel, Von. Isa ni High School Mystical, alias Zac Efron. Bigyan ng gold bars para mag-kampiyon. The next Pinoy Pawn Star. Dun sa black.com. Wasak yung tombong, pakinggan nyo itong nakapikit. Parang pinaghalong binignit, pansit palabok, purigit. Pilagos kay kamuspit. Siyahanay mo sa legit. Itong battle by dikit, porket delivery mo, pilit. Ba? Anak ka pala ng biik. Anak ka ng biik. Pero dili ka proud. Bisaya man kabay. Pero may Bisaya isa kalina sa imuhang rounds. Pero binisaya na daw kay Bisaya ang crowd. Kapag pasikat ras Bisaya, walang bisa yang Tagawg. Kay dili man kahawd. Tanawag ipang paningot. Boss Bibos, anong alam mong Bisaya? Bilat, yawa, iyot. Ano na tayo? Bilat, yawa, ug iyot. Bisan pagkasabot para sa kuha kay pisot. Wala ka pa rin sinabi kay di yun kakalitok. Pasigin nyo na pisot. Pasigin nyo na pisot. Dapat trilingual ka maning ka. Pariha lang balila, mista lefty o karinsita. Pumunta ka dito at binaliit mo itong isla. Kasya yung buong Manila sa loob ng Minglanilla. I live here. Smaho. Minglanilla. Sindihan mo yung pipa.
Doon sa bone, then I'll reveal yame. Police record pero hindi ka. Gangster Wiz Kalinga. Iglesia ni Kim Chu. Sa pagbenta ng sativa. Ibig sabihin nun, chinita, ang liit kasi ng kita. Oh, you get bodied in a single round na parang salbabida. Kung sa crowd ni mo makita, kung sa mutatak ako ang linya, mugawas pagkasadista, kinumo tirabinta, sa kabingga, makasikmag, kagkigwang, murag miss. Diba? Sa crowd mo yun makikita, di ba? Ayaw as tagsikinsa. O nakigngabil sa ngabil. Ano, matalas ba yung fangs? Tago sa labi ni Avril? Anong sagpaan na, boss? Sagpaan na! Sagpaan na, dili ba ni pangil sa pangil? Para kay Sak ang PSP, kay Paping sa puzzle. Oo, Paping sa puzzle. Maunang balik-balik ang anggel. Wala na ba ang brand new? Parang deja vu. Ako nag-everyday shabu. Balik-balik shabu. Everyday shabu, all I can say is fuck you. Oh, kahit gayahin mo Sak maestro, di tayo magkapareho parang mga mata lang ni John Leo. Shoutout John Leo, Rapolo. Aminin mo hindi, isa ako sa nag-arkitekto, nag-influensya at bumuo. Pero hindi ka pa kumpleto, oy Khabib Nurmagomedov at Fedor Emelianenko. May Mayweather, Lomachenko, Manny Pacquiao at Canelo. Oh, nagpalit kulay at disenyo. Mga copycat reptilians, nag-astang chameleons para lamang mag-chameleons. Anong battle rap experience? Nagbabara na comedians at tear apart is Kevin Hart na parang si Cat Williams. Oh, mga online wax civilians. Nagkalat ba ako ng bakterya? Wala akong social media. Ako nag-focus sa pamilya. Di ba ako pasok sa inyong criteria? But I'm just here to get the paper. Di ko kailangan pa ng validation from motherfucking strangers. Pare, yung 1 million necessary, I think I speak for everybody na yung monetary value is simply viewed as extra money. Yung battle rap, temporary. Itong business, secondary. Pero di ko kailangan maging champion para maging legendary. Legendary. Hatred mo ay momentary. Sir, retiro ka na nga. Retiro ka na nga. Habang tumatagal, lumalala. Mga performance mo, sagwa. Oh, sorry na sa nagawa. Pero kahit di ako magburara, ano resulta nitong battle, ikaw lang yung may mapapala. Oh, halatang tuwang-tuwa. Sa YouTube channel ng Zaki Moves. May Sak Maestro sa video title, pinakamadaming views. Automatic level up! That's why you can't refuse, because you have everything to gain, plus you got nothing to lose. Step inside my shoes. Di ako pwedeng magkalat. Wala din ako excuse, di din pwede yung sapat. Ganun talaga pag-alamat, pero igagapan ko lahat. Dahan-dahang aakyat hanggang yung sex ang makatapat. Lala pa. 6 ay makatapat. Di ba? Wala'y angle, simple lang harap. Today prep, simple lang harap. But you should write these words down. Pag-usapan natin tunay na Zaki nun sa aking third round. Sobrang haba ng round ni Sak Maestro, no? Pwede ka mag-power nap. Pero wala akong mako-question dun sa the way na pag-rhyme niya. Ibibigay ko sa kanya yung mga rhyming words niya dito. Yung flow niya sa kanya yun eh. Kaso nga lang, di ko naiintindihan yung most part mga Visayan words niya kasi Tagalog man, 'di ba? Dili jud maka-istorya na Bisaya. Kaya mahirap i-judge yung round 2 niya tapos sobrang haba pa. Kaya hindi ako makakapag-comment masyado kasi wala akong naintindihan unless dun sa
bubuhat niya ng bangko dito sa end part nung round 2 niya. Ayun, hindi ko naiintindihan eh. Sorry po pero hindi ko talaga naintindihan yung yung laban ni Sak Maestro. Ayun, so round 3, let's go. Round 3, Zaki, let's go! Yo, yo, yo! Hoy! Ang kulit na netong pumupunta pa doon. Ang kulit na netong user. Ngayong gabi, ikaw yung uuwi na loser. Dalawa daw sila magtatapat ni Sixth Threat. Tang-inan to. Bahog-ba! Yo. Ulit mo no? Tong astang bigatin, aking gagawin pastime. Yung panga ni Hansel, parang panga ni Quagmire. Feeling famous siya worldwide. Greatest of all time, porket square ka niyang jawline. Kung ganyan yung pangako, tsak mahahasel talaga. Sa kakahigop niya sa tutor, nagkamasel pa nga niya. Tapos kinumpara pa sarili niya kay John Jones. Masyadong high. Gago, di kasi John Jones, ikaw si Ferguson na out of prime. Baka yabangan mo pa ako ng pathetic na pag-i-English mo. Talagang gagaling ka mag-English pag 10 years na sa BPO. Di mo ko madadaan sa English mo, wag kang umaastang astig. Magpasalamat ka sa TL mo, pinayagan ka mag-leave. Baog-ba pa! Ang tunay daw na immortal hindi takot sa time limit. Ganyan siya kalakas. Napakatapang mag-angas. Natatakot lang si Sak kapag kinap ka pa ng caps. Tangina. Immortal kang leche ka? Lul! Immoral pa pwede pa! Kaya maghanda ka ng madedo pagkat wala na akong mercy toll. Di mo kakayanin yung pressure parang Titan submersible. Ayaw niya daw ng personalan kasi hindi daw matimbang. Panira daw yan sa larangan kaya hindi niya na-trip yan. Hindi niya daw gusto mandamay sa mga palitan na verbal. Kung ayaw mo ng personalan, doon ka sa liga ni Shernan. Nakaka-bad trip na tong junkie. Nung Buelta Balentong, binulgar niyang ng babae daw si Husky. Sak, seryoso ba? Ayaw mo ng personalan, bachismoso ka. Yung mga chismis, hindi daw pasok sa kanyang standard. Pero ang dami niyang chismis na alam. Nardwar! Pag ako nag-beef mode, wala nang friendly fire. Kung may nausong fake joke, si Sak may fake retire. Baka dahil sa stress at depression, kaya fucked up ang actions. Magre-retire siya ng Buelta Balentong, magka-comeback sa ahon. Ako, marami ding sablay at palpak na performance. Pero success pag nag-comeback na parang George Foreman. Champion daw siya sa tunay na buhay tournament. Wow! Champion ka sa tunay na buhay tournament? How? Champion ka in real life? Yung mga idea mo tila pointless. Buong liga pati pamilya mo ang tingin sa'yo disappointment. Kaya ka nag-fail kasi mahina ka at dinahandle yung fame. Sa kakatira mo napasok sa jail, tas si Enigma pa nagbayad ng bail. Sinubukan kang tulungan ng uprising makabangon. Ang kaso puro lang self-sabotaging mga actions. Nagbibisyo ka palagi, yung karir mo din na-manage, ikaw mismo dahilan ng iyong downfall. Dating top tier. Karir niya nag-downhill, kaya nagdrama tong si Ligay. Dati tong top tier, ngayon madalas na teary-eyed. At rest in peace sa iyong airpods. Yung mga promise mo sa kanya, wala ka bang balak na to pa rin?
Na mayapa na siya't lahat, puta, nagsasabo ka pa rin. Airmats mo nagsawa na sa kaka-remind. Naubos na yung patience na sa kakahintay. Masyadong nagpalamong ka sa mga desire. Ang tandaan mo sa buhay ay wala ng rewind. At alam kong mabuti kang ama. Madalas magsakripisyo kahit babad ka pa sa bisyo. Pero tingin mo, ano kayang reaction nun ni Miko pag nakita niyang nagkakalat ka rito? Kaya paano ka naging champion sa totoong buhay? Parang gago ka umasta. Naging klaro na huwad ka. Sa battle rap o totoong buhay, Hansel Cabo, talunan ka. Huling banat! Sak, maestro! Oh, okay. Ayun na. Parang maiksi yung round dito ni Izaki. Pero, okay din naman. Kahit na parang naputol. Feeling ko naman nabigay niya rin yung lessons, 'di ba? Naging consistent siya from first round to third round na pinapakita niya yung pagkalulong sa pinagbabawal ng gamot ni Sak Maestro dito. Focus yung nasulat doon sa buhay ni Sak Maestro. At the same time, ginamit din yung family para masaktan siya. So, tingnan natin. Mukhang magigigil si Sak Maestro dito. Ewan ko lang. Let's go. Kuya lang buwang na kabret. Nga! Okay, seryoso tayo. Tong huli kong round, dedicate ko sa aking kapatid. Pero bago ko ibigay yung mensahe at sana'y mabatid, ano bang unang naiisip nyo pagkatapos marinig na ang tunay niyang pangalan ay Zakwif Abdul Talib? Oh, we're getting there. It gets darker, bro. Si Zakwif Abdul Talib, kakalabas lang ng asylum. Nagsiselebrate ng Christmas, kiningya si Bunga Baybum. Assalamualaikum, sabay, asatamanaygon. Assalamualaikum, nya asatamanaygon. Nga sa samgyup sa lilamon dayog hat salami baykon. Oh, sino kasi Karim Abdul Jabainum? Kasi naka-afford ng beef, bigyan nyo ng floral wreath performing feats like moral priests, which call your chief. Go slaughter sheep. Pakisabi na, this Lord will, maka-afford ng beef. Bigyan ng floral wreath. Kasi perform these feats like moral priests, which call your chief. Go slaughter sheep. Pakisabi na, this Lord will priest on y'all MCs from moral beats. Then I get more fat and more beats. Maestro Immortal Beats. Ikaw, wet vagina. Kumaagat sa mga burat hanggang magmukang headless hydra. May fresh saliva. Thread inspired lang sa net like web design na sigig Bisaya pero kusuke ka mang libak ka made Misaya. Oh, ito ba yung sultan sa next empire? Mukhang princess to. Sabi niya, I lip cam. Bla 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 bla. May bla 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 bla. May solusyon sa isip ko. Tapunan natin ng Granada kanyang shop na mag-boom yung business nyo. That's some sick shits, bro. Patok sa takilya. Kaya pala dati niyang pangalan ay Ransom Padilla. Si Ransom Padilla, nag-Anton na diva. Kung mag-action sa mista, nagpanubot kay Carmina. Oh, baka iniisip, seryosa, baka iniisip niyo mga linya ay walang koneksyon na sobrang random. Balikan natin. Zakwif Abdul Talib from Moro Beats, nagagranada pag walang ransom. Oh, sobrang stereotype ba ng anthem? Sa tawagin mo akong Methodist, pag ako ang gumagawa, tatawagin niyo akong prejudice? Para siya ay katakutan, nag-aasta siyang extremist, pero ma-o-offend pag nilabel kayong terrorist. Double standards. Ano ka? Counter-therapist? Ex-military o private army? Guerrilla na haram o guerrilla na harambi? May IED pa sa iyong body, detonate parang Iraqi. Kung nag-arrange ka ng kamikaze, ibahin mo kami Zaki kasi yung smooth. Kasi yung Gaddafi Janjalani, sa'yo naging Gaddafi Duck.
Yung Moro Islamic Liberation Front sa'yo, naging Mom, I'd like to fuck. O parang sinabi nyo lang na Harden yung last name ni Al James. Ibig sabihin nun, you keep giving your people a bad name. What a big fucking shame. Nag-aasta ang sanggano. Balita daw dun sa Cotabato, abot mo na yung kota ng bato. Nakaapak ng damo. Di ba ako nakaabot sa Tondo, pero at least napunta na ako ng Marawi, pati Mama sa Pano. Real shit, yung naanhan ako sugbo. Katong akrog, apo, sige pang fratwar. Pwede ka manigarilyos, sulus, ayala, katong buhi pa po si Jaguar. 12L, kung sa labangon ni iplastar. Kung magspitong Allahu Akbar, pakanog lechon, gikan karkar. Yun ang double standards. Ang dami mong babaeng minumura. Yung nanay at ate daw nilang seta, mga pokpok daw at puta. Kapastusan ba'y di masikmura? Puro kababuyan na sinuka. Parang hinilang pahalang yang halal mo na bituka. Usapang sibik at kultura. Di ba Kristyanismo galing sa Espanya? Pero may Muslim city dun sa Spain. Ang pangalan ay Granada. I-google nyo yung Granada. Doon nyo makikita yung Alhambra. Pasabog lang kasi yung kinikilala kay idol si Osama. Double standards, doble kara. Alam mo ba saan galing yung Kaaba? Parang ang buhaya pag naikutsara pero di nagfa-fasting pag may puwasa. Memorize ka niya mga bara pero wala na sa ala-ala mga words ni Allah. Dami mong babaeng binababoy pero sa mga Muslim gusto dagan o asawa. Double standards pati panlasa. Nag-pork sa fast food chain. Face ni Andrew Tate, yung heart Saddam Hussein. You wanna break the mold in a brand new way? Gusto mag-Muhammad Ali, but for that cash, used clay? Will the prison failed? All the ships that sailed? Tanging mga Kristiyano mo na tropa lang ang nag-risk ng tail. Binigyan ka ng pang-bond. We got released from jail, literal na Muslim na nagpa-Christian bail. Yun yung ransom on a different scale. Ako, anak ng kukuyamot, ikan probinsya. Pero kung ako na ay nakulong, tanging tumulong sa akin aking pamilya. Aking pamilya, hindi si Enigma. Kaya huwag kayong makastang akat na sa liga na nagmatirang mayaman para yung mayaman ay matira. Sige, i-hostage nyo tong liga. At pag na-achieve na yung wealth, invest sa Metal Gear. Hanggang yung skin maging stealth. All this evil we felt, diba, to see for yourselves. May suicide bomber is gonna see for himself. At yung theme, lose yourself. Lose yourself. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a life, jai-ho. Parang black and white show. Pero hindi ako colorblind. Puti man kayong dapat maging the humankind. Kaya, alhamdulillah, Rabdilay lamina, hakalis wati rami, wamahabati ilijami, wati al-muslimina. Diba? Arabic na mga linya. Aking pinagpraktisan. Hindi man na perpekto, pero hindi rin dahilan na sa dinami-daming linya na kanyang pinainggan, yung mismong lingwahe nyo hindi mo naintindihan. Kahit imam ay yung inis-cam, daming lilin lang, daig pa, silip-cram. Huwag mo nang isoli ang yung hiniram. Di na pwedeng mag-rebat o magbalik Islam. Sa daming gera na nangyayari ngayon, di ba? Sa dami ng gerang nangyayari ngayon, ba't di mo i-preach yung words ni Allah? Pinangalanan ka pa naman after the prophet Zachariah. Real shit ni Zachariah. Parehas na Bisaya pero hindi tayo magkatalo. Pinakita ko lang na mas Muslim ako sa'yo. Judges! Yung round 3 ni Sak Maestro ang lakas. At nadurog, para sa akin nadurog si Zaki kasi talagang dinig, deep, halukay talaga siya ng ni-research niya talaga ng matindi dito si Zaki. At
kahit na pareha silang Muslim. Mas Muslim si Zack Maestro, yun yung pinapatunayan niya dito dahil si Zaki may mga doble cara siyang pamumuhay, may mga ginagawa siya behind dun sa ano. Pero anyways, ayoko namang na mag-comment pa dun sa mga relihiyon nila at ayoko rin mag-comment dun sa kung ano yung mga ginagawa nila behind dun sa mga paniniwala nila kasi wala akong karapatan para magsalita about dun. Anyway, so yun, hindi ako para mag-opinion pa sa mga buhay nila. At ayoko rin kalkalin yung mga buhay din nila. So, parang masasabi ko lang, itong round 3, malinaw to kay Zack Maestro to. Round 1, bibigay ko kay Zaki. Round 2, 50-50 ako kasi hindi ko naiintindihan yung round ni Zack Maestro. Kaya ang hirap nun i-judge. Kayo, mas naiintindihan niyo yung sa mga mas nakaintindi na mga kababayan na Bisaya. Yun. Di ko ma-judge to ng todong-todo dahil Tagalog ako kaya di ko talaga naintindihan. Honest opinion. Yun. At ayun, congratulations sa laban na to. Tight pero walang kilabot factor. Most of the time kapag nararamdaman ko yung sensasyon na yun, ay yun yung magdidikta sa akin kung sino yung panalo sa laban. Pero since wala, round 1 kay Zaki, round 3 kay Zack Maestro, round 2 50-50. So, ayun ang hatol kayo. Sino manalo para sa inyo? Let's go patingin. Zaki versus Zack Maestro, alam nyo na! Ang mananalo sa laban na to ay magkakamit ng 50,000 pesos at makaka-advance sa second round ng matira mayaman na maaaring manalo ng 1 million pesos at diamond ring. Ang boto ng mga taga-hatol, 5-0! Panalo si Zack Maestro! Feeling ko naman expected na rin na Zack Maestro, diba? So, yun. Pero, yun nga, napahalagahan ko yung learnings dito kay Zaki na about sa pinagbabawal na gamot, diba? Yung cause and effect nun. And then, at the same time, napahalagahan ko rin naman yung kay Zack Maestro na sinasabi niya na yung about sa relihiyon mo, 'di ba? Pero hindi mo rin naman ginagawa ng tama, may mga ginagawa ka rin namang pagiging doble cara mo sa buhay. So, ayun. Both my learnings ako napulot. At congratulations. Ang oras ay 12:13 a.m. Tok na rin ako. Di pa ako nakatulog na maayos. Napuyat ako kagabi. Pero yun, next video, isang request na naman ang pagbibigay natin. Good night. At good night everybody. Papahinga lang po muna ako. Tapos, try ko po ulit gumawa sa mga susunod na araw. At magkita-kits po tayo ulit. See you soon. Ako pa rin si Marikita, ang inyong batala-talar ng taon. Mga kanta ko po, palapag na, tutog at sulat. Andyan na, Spotify, stream nyo na po yan. Apple Music, at sa mga iba pa pong major streaming platform ng mga music streaming platform. Pa-stream na po yan. At support po independent artists based abroad. Thank you so much at mabuhay tayong lahat. See you soon. Good night. Hey, Marikita. Nagpakahirap akong bumangon kahit sobrang pagod na sa maghapon. Pinilit kong kumayod pero hindi pa sapat ang mga daliri ko na nagkasugat-sugat sa mga daan-daang kahong binubuksan gamit ang matalim na pambukas na hihiwaan. Kailangan kong tapusin to, gawin ito para makapagpadala ng pera sa pamilya ko. Nagbigay na ng puhunan pero wala pa din ang perang paiikutin. Ay salat pa rin hanggang kailan magpapaalipin sa ibang lupain. Pag-asenso hanggang ngayon
kaganapan sa buhay isisiwalat sa pamamagitan ng tugtog at sulat. Mga kaganapan sa buhay isisiwalat sa pamamagitan ng tugtog at sulat. Pinautang ka na nga, kulang pa ba? Tinulungan na kita, mukhang galit ka pa? Binigay ng lahat, inipon na pera, nawala parang bula. Asaan na? Hindi ko na malayang simot na pala. Bulsang puno dati, ngayon butas-butas na. Masarap tumulong sa kapwa, diba? Pero ngayong ubus na, hindi na kilala. Nakakatawa-tawa itong sitado, nagmamataas-taas, walang respeto. Pagtapos ng lahat na pagsaklolo, nakatikim lang ng sarap, naging demonyo. May hangganan din pala ang pagbibigay. Akala ko noon forever nang lagay. Buti na lang, na-realize ko ang sa inasal mo, day. Paalam, bye-bye. Mga kaganapan sa buhay isisiwalat sa pamamagitan ng tugtog at sulat. Tugtog at sulat. Mga kaganapan sa buhay isisiwalat sa pamamagitan ng tugtog at sulat. Ito ang kwento ng inang kumakayod sa umaga, babanat ng buto para sa mga bata, habang ang mister nakatunganga, palamunin na nga, puro toma pa siya. Kung inuna mo lang sana makatapos, di ba iha? Puro pagbo-boyfriend, bumupa ka ng maaga, sumuway sa magulang, nag-anak ng dalaga, pangaral ng ama't ina, binalewala. O ngayon, nga, paano ka na? Mga anak mo'y palaboy na nga, namumulot ng basura, kumakain ng tira, nangangalakal, dyaryo bote, binibenta. Gina G ka masyado, wala kang respeto. Pera, panahon, dugot, pawis, sinayang mo. Bumangon ka sa putik at wag sumuko. Ang tagumpay, abutin hanggang sa dulo. Mga kaganapan sa buhay isisiwalat sa pamamagitan ng tugtog at sulat. Tugtog at sulat. Mga kaganapan sa buhay isisiwalat sa pamamagitan ng tugtog at sulat. Hey! Marikita, come on, here we go now. Mga kaganapan sa buhay isisiwalat.